Magandang araw sa inyo mga bayo. Welcome back ulit sa ating channel. At sa video ito, pag-usapan natin kung sino-sino nga ba yung mga imports ng mga PBA teams ngayong papalapit na PBA Commissioner's Cup 2023-2024 season. Okay? So, meron tayong 12 teams mga bay, and kung hindi nyo pa nabalitaan, posibleng magdagdag in the future ng dalawa pang teams ang PBA. So, kilalanan natin mga bay yung 12 imports na maglalaro. And tatlo doon sa mga imports na yon, mga returning PBA imports. So, nangunguna na dyan mga bay, ano? Yung isa doon sa returning import mga bay, actually hindi pa siya nakapaglaro kasi na-cancelled siya. Na-disqualified yata siya sa height limit. Kaya siya napalitan. So, hindi pa siya nakapaglaro talaga. So, ngayon, kinuha siya ngayon dahil pasok na yata siya sa height limit. Okay. So, unang-una na dyan sa mga returnees mga bay, nandyan si Ronde Hollis Jefferson ng TNT Tropang Giga. So, sila susubukan nilang kunin yung championship ngayon na hinawakan ng Ginebra. Although, hindi na makakalaban ni Ronde, posibleng niya makalaban si Justin Brownlee sa Ginebra at ibang import yung makalaban niya. So, replacement import to si Jalen Hodgson mga ba, no? Last Governor's Cup kung saan nag-champion ang TNT kontra sa Ginebra. Okay? So, next naman mga ba is si Thomas Robinson ng NLEX Road Warriors. So, ito yung returning import mga ba, pero hindi pa nakapaglaro ng isang game sa PBA. Okay? So, last year pala mga bay, sa San Miguel Beermen siya. Kaso nagkaroon siya ng back spasm pala mga bay, and umuwi siya sa Amerika para magpagaling. So, ang pinalit sa kanya si Diamond Stone. Okay? So, hindi pa natin ito nakikita maglaro si Thomas Robinson. So, mukhang balita ko, mukhang malakas daw itong si Thomas Robinson na magaling. Okay? And then, last is si Tom Vodanovic. Okay? So, naglaro to sa Converge. Last season, siya yung pumalit kay Jamal Franklin sa Governor's Cup. Okay? So, maganda din yung pinakita niya. So, nagkaroon siya ng 39 points, yung highest scoring game itong si Vodanovic. Okay? So aside sa mga returning imports mga bay, kilala natin yung ibang mga imports na maglalaro. Sa Ginebra mga bay, to be announced pa. Okay, pero usap-usapan na si Tony Bishop. Yung malaki yung chance si Tony Bishop yung kinuha nila. At hindi si Rinaldo Balkman dahil nagkaroon ng statement si Stan. Sinabi niyang hindi nga si Rinaldo Balkman yung kanilang bagong import. Okay, so wala pang sa Ginebra. So ito yung mga bagong mukha mga bay. Nandyan si Tyler Bay ng Magnolia Hotshots. Okay, so 25 years old pa ito mga bay. Batang bata, naglaro sa University of Colorado Buffaloes. Okay, so nag-average siya doon ng 11.2 points at 8.1 rebounds. Okay, so officially listed siya as 6'7", 36 overall pick to sa 2020 NBA draft ng Philadelphia 76ers, pero na-trade siya sa Dallas Mavericks. Okay? Naglaro siya ng 18 games mga bayan sa Dallas Mavericks sa 2021 season, averaging only 1 point per game. So medyo bangko to mga bay sa NBA. Tapos lumipat siya sa NBA G League sa Long Island Nets at Rio Grande Valley Vipers. So last na napaglaruan niya is Ironi Neziona sa Israeli League. So galing pala to ng Israel mga bay, no? Itong si Tyler Bay. So next mga bay, si Suleiman Braimo ng Meralco Bolts. Okay, so malakas din tong si Suleiman Braimo mga bay. Ito rin yung import ng Meralco sa EASL kasama si Prince Ibe. Okay? So actually hindi ito yung original na import ng Meralco ngayong season. So pinalitan niya si Ferron Hunt. Okay? So ito yung kasama ng Meralco Bolts doon sa Dubai International Basketball Classic noong September. So medyo hindi yata nila nagustuhan yung pinakita nitong si Ferron Hunt, kaya pinalitan nila. Okay? So 34 years old na tong si Braimo mga ba. Yun lang yung problema dito, no? Yan. So marami na itong napaglaruan sa D-League, New Zealand, Japan,
Qatar, Germany, Israel at sa France. So maraming experience itong si Braimo. Okay, so hindi pa siya nakapaglaro sa NBA mga bay, pero yung mga international experience niya siguradong magagamit niya dito sa PBA. So sunod mga bay sa Terra Firma Jeep, nandyan si Thomas Detey. Okay, hindi ko alam kung tama ba yung pagkabigkas natin. 32 years old to mga bay. Siya yung first Belgian-born player na maglaro dito sa PBA bilang import mga bay. So far wala pang naging import na Belgian yung PBA. So siya pa lang. Okay, dito sa Terra Firma Jeep. So naglaro to mga bay sa North Carolina State Wolfpack sa ECC. And then nag-Europe din to. Okay, sa Belgium, Spain, Portugal, France, and Romania. So maganda yung scoring nito sa EuroLeague mga bay, no? 18.4 points yung average niya sa 2017 to 2018 season niya. Yun nga lang, medyo matagal-tagal na yun. So tingnan natin kung ano yung ipapakita niya ngayon sa PBA. And then next is si Venky Joyce ng Northport Batang Pier. Okay, si Joyce is nagmula sa maraming European countries mga ba, no? Estonia, Croatia, Germany, Serbia, Australia, Slovenia at sa G-League. So kung papansin nyo mga bay, may mga imports sa PBA ngayon na kinukuha nila galing sa EuroLeague, mga naglaro sa Europe. Okay, so sa tingin ko sinusubukang i-adapt ng PBA yung playing style ng EuroLeague. Okay, kaya po karamihan sa mga PBA teams ngayon kumukuha ng mga European import. Okay, so nawala to sa Melbourne mga bay, Australia. So naglaro to doon din sa Australia kung saan nag-average ng 14.8 points sa loob ng 122 games and a first team All Big Sky Conference for 2 seasons. Okay. Next, si Chris Ortiz ng Blackwater Bossing. Katulad ni Wallace Jefferson, 6'8 din tong si Ortiz mga bay, at naglaro to sa FIBA World Cup para sa Puerto Rico. Uy, maganda-ganda tong nakuha ng Blackwater mga bay. So, prior sa World Cup mga bay, naglaro din to sa Puerto Rican League. Naglaro siya ng 4 years sa Kent State Golden Flashes sa Mid-Atlantic Conference sa USNCAA. Okay. So, nag-average siya doon ng 5.2 points per game at 3.9 rebounds per game in 122 games. Okay, so naglaro din to sa Finland, Cyprus, Denmark. Okay. So, Ortiz siya yung maging pang-apat na Puerto Rican mga pay. Kasunod din na Rinaldo Balkman, PJ Ramos at John Holland na maglalaro dito sa PBA. Next is Tyler Stone ng SMB. 32 years old to si Stone mga bay. Naglaro to sa Missouri Tigers sa USNCAA. Naglaro din to mga bay sa Turkey, Greece, Japan, Israel, Russia, Italy, Puerto Rico, France, at Romania. So, marami rin to international experience mga bay, ano? Next naman para sa Rain or Shine, si Dewan Summers. 35 years old, medyo may edad na. Pero experienced to mga bay, ano? So, ito yung pinakamatanda ngayon sa lahat ng imports sa PBA. 1 of 4 with NBA experience. So, naglaro din to si Dewan Summers mga bay. Okay? So, after kay RHJ mga bay, siya yung may pinakamataas na NBA experience na naglaro with 83 games sa 4 seasons. Naglaro to sa Detroit, kung saan yun yung nag-draft sa kanya sa 2009, New Orleans Hornets at LA Clippers. So, naglaro din to. Marami na rin to international experience mga bay, no? Italy, Ukraine, Puerto Rico, Japan, Iran, Lebanon, at Saudi Arabia. Okay? So, sunod naman si Jonathan Williams ng Phoenix Super LPG. 28 years old pa to, batang-bata. Okay? So, he played 30 games mga bay sa Lakers at Washington Wizards, averaging 6.3 points per game sa 51 games niya. And naglaro dito sa G-League and Israel, Turkey, Germany, Italy at Japan. So lahat ng mga imports mga bay, no, almost the same ng mga pinanggalingang mga international experience. So yan yung mga imports mga bay na maglalaro ngayong PBA
Commissioner's Cup 2023 to 2024 season. So abangan natin mga bay kung sino yung mga import na dadalhin yung kanilang kupunan sa kampyonato ngayong PBA season. Yun lang mga bay, maraming salamat sa panonood.